Hi guys, this is my first time na gumawa ng video. I just decided to do this video kasi medyo naiingayan na ako dun sa mga supporters ng mga dilawan. Well, masasabi natin na sobrang bias nila talaga. And ginagawa nila lahat ng paraan para masira yung administration. Si Pangulong Duterte, and then as you can see dun sa mga hearing, yung hearing ni Kerwin Espinosa, yung hearing ni Ronnie Dayan, ito opinion ko lang, pero feeling ko parang yung 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 paglabas ni Ronnie Dayan is plano nila De Lima, I think. Kasi bakit naman siya lalabas kung kailan magkakaroon ng hearing si Kerwin Espinosa, tapos ngayon magkakaroon ng mga differences dun sa kanilang mga opinion, sa mga facts na binigay nila. So ngayon, syempre yung status ni Ronnie Dayan, hindi naman siya kriminal, so mas papaniwalaan siguro siya ng tao kasi nga hindi naman siya drug lord. Si Kerwin Espinosa na nagsasabi ng totoo, I think, base dun sa mga napanood ko, syempre sisirain nila yung credibility kasi mas mabigat yung paratang ni Kerwin Espinosa kaysa dun sa paratang ni Dayan, kasi sa kanila medyo more focus on love affair lang naman yun sa kanila. So I wish lang sana medyo open-minded, mas open-minded yung mga tao according dun sa mga nangyayari, kung paano minamanipulate ng mga dilawan ng media yung mga news na lumalabas. Compare dun sa news ng Channel 2, Channel 5 at saka Channel 7, masasabi ko na mas naniniwala ako dun sa news ng Channel 5 kasi hindi nila masyadong ine-edit or hindi nila masyadong minamanipulate ng mga stories. Tsaka buo yung paglalahad nila ng mga storya, hindi katulad ng sa Channel 2 na medyo bias sobra, na obvious naman kasi pinapanood ko yung tatlong stations, yung news nila everyday, so makikita natin yung differences. Yun yung first point. Second point naman, about dun sa mga anti-Marcos. Pwede po bang mag-move on na po tayo? Alam ko marami pong nasaktan, maraming namatay, pero according dun sa textbook, kung yun ang pagbabasihan nyo, nagkasala si Marcos. Pero according dun sa mga living testimonies, yung mga nabubuhay pa ng martial law, even yung mga grandparents ko, yung parents ko, sinasabi nila na maganda talaga yung buhay ng panahon ni Marcos. So syempre, kung against ka dun sa sa government nung time na yon, siguro kung isa kang realista nung time na yon, syempre gagawa syempre ng karampatang aksyon yung gobyerno against you. Pwede kang ikulong. Pero yung mga pag-torture, hindi naman natin masasabi na utos talaga ni Marcos yun. Pwede naman natin sabihin na masyado lang naging stricto nung time na yon, na yung mga kapulisan na which is under, or yung mga militar na under ni Ramos na pinsan ni Marcos nung time na yon, may mga nagsasabi na siya yung nag-utos ng pag-torture o mga pananakit nung panahon ni Marcos. So para lang po sa new generation, tsaka yung mga paggamit ng mga bata, sana po tigilan na po natin yun. Kasi hindi talaga tayo makaka-move on. Yung bansa natin hindi mag-grow, hindi katulad ng mga ibang bansang na mga napuntahan ko na talagang progresibo sila dahil hindi nila ginagawang big deal yung mga ganitong bagay. Tsaka tigilan na po natin yung pagiging crab mentality ng mga Pilipino. Tigilan na po natin yung karakteristik na yon para po makausad na po tayong lahat. Yun lang po yung masasabi ko for now, and sobrang nanghihinayang ako sa potential ng Philippines. Sobrang nanghihinayang ako sa potential ng mga taong naninirahan doon, sa potential ng mga yung mga abilities natin, kasi compared po sa ibang bansa, ang dami ko nakasalamuhang iba-ibang mga nationalities. Masasabi ko na talagang iba pag Pilipino ka kasi hardworking ka, tapos yung sincerity mo sa pagtatrabaho nandun.
So siguro may mga bagay lang na naglalak pa tayo. Pero kung tutulungan natin yung government, I'm sure magiging number 1 tayo sa Asia. So yun lang po, at maraming salamat sa panonood. At sana po be open-minded sa lahat ng mga nangyayari sa bansa, and please support the government. Thank you.